Good morning mga ka-pro. So, my name is Dave Garcera and welcome to my YouTube channel. This is the first time I upload ulit dito sa YouTube channel ko kasi ang YouTube channel ko ay halo-halo guys, para siyang salad, no? So, iba-iba po yung niche. So, this time I focus on one niche dito sa Pro Life, my journey in Pro Life. So, startan ko na po ngayon at umpisahan ko siya na magkaroon ng video. 8 minutes video, tapos wala na tong cut, wala na tong edit, para maging natural siya. Okay? Siya nga pala guys, pinopromote ko yung pag-inom ng hot water every day and every night so that we have good health. At the same time, I'm promoting also exercise, no? So yan. So paano ba ako, tulad ng pamagat natin, paano ba ako napunta dito sa Pro Life? So answered prayers na guys, through prayers is kaya ako napunta rito. Kasi 20 years na po ako nagtatrabaho sa corporate world, no? Ang latest company ko ngayon is Marby. Yan, shout out sa lahat ng mga kaibigan ko, kakilala, mga katropa at mga katrabaho diyan from the sales department. Yan, hindi ko na kayo isa-isahin guys. Ang dami nyo, lalo na sa mga merchandisers natin and supervisors ng Marby. Shout out po. So, yan. So, masipag tayo sa trabaho, sinisipagan natin, ginagawa natin yung best natin. So, siyempre, meron pa tayong gusto mga mithiin na gusto pa natin mag-inspire pa, makatulong pa sa iba, not only the finances but also the words na talents na meron tayo. At ito, natagpuan ko si Pro Life. Dito pala ang magandang way din, no? Na ibahagi natin ang ating mga talents and skills. So, yun. So, paano nga ba ako napunta sa Pro Life? Isa lang akong ordinaryong empleyado. May nag-chat po sa akin. Chinat niya ako last December 22, 2023. Si UM Kev. Sabi niya, Tito, pamangkin ko kasi siya kasi anak siya ng kakupuls namin. Yan. So, Tito, available ka ba mamayang hapon? Pwede ba tayong magkita? Sabi ko, bakit? Nasa trabaho ako. Sabi ko, sige, after duty, kita tayo. Sabi niya, ano ba meron? Tapos, sige, ano lang Tito, may ipipresent lang ako sa isa, mabilis lang to, sabi niya. Sabi, interested ako, sabi ko, pwede ba yung pagkakitaan? Kasi naghahanap ako ng mga additional racket ko, additional income eh. Oo, Tito, sabi niya. So, tumik na lang story short, nakita kami. Sabi, ito Tito, sa insurance to. Tapos, ganito. Maalala ko lang, 1 taon pang nakalipas nun, sinabihan niya na ako, pero hindi ako interested. Kasi nga, inisip ko baka dagdag gastos yan. Marami akong binabayarang utang kasi nala ATM ko kaliwat kanan. So, di ba? So, opportunity na pala yun. Gusto niya na pala akong tulungan nung time na yun kasi tinanggihan ko lang. Kasi nga, inano ko na agad. Hinarang ko na agad. Sabi ko, hindi ako interested yan. Sabi ko ganun. Kasi nga, wala rin ako mga extra income. So, sabi ko, hindi kasya ng sahod ko. Dagdag lang yan. Sabi ko ganun. So, lumipas ang 1 taon, kinontak niya ulit ako. Yun na pala, mga sagot sa mga prayers ko. Sabi ko kasi, Lord, tulungan mo ako, makadagdag pa ako ng mga income, mga ganito. Makakaahon ako sa utang, mga ganon. So, dito, eto na. So, in-explain niya sa akin kung ano ang kagandahan ng may insurance. So, ang ganda naman pala, lalo na sa tulad ko na breadwinners. Beneficial talaga sa akin at beneficial sa family ko. So, nagustuhan ko ha. Sabi ko, sige. So, paano yan? Kaya ko ba? Tapos, chinik niya kung gaano ka-healthy yung finances ko. So, healthy naman po pala yung finances ko na may mismanage ko lang. So, bilang licensed financial advisor, sila UM Kev at saka si EUM Rap, it is me, dalawa sila nun. Mandali lang naman pala. Basic lang naman pala. So, oo nga no. So, kumuha ako nung time na yon on the spot. Diba? Kasi meron na akong trabaho, may racket ako sa Mani. Titinda rin ako ng tinapay, bumibili ako ng tinapay sa Marby, tapos binibenta ko, pinapatungan ko, dinideliver ko. So, may mga income din naman ako. Tapos, pag may mga nakikita ko mga for sale, kinakausap ko yung may-ari, tapos sinasabi ko na, ma'am, sir, ano ba yung specifications niyan? Tulungan ko kayo makabenta, tapos papatungan ko siya, tapos pag may customer, pag may tumawad, basta may kita ako doon, kabilaan. So, yun yung mga racket-racket natin. So, hindi naman sobrang laki, natulungan lang natin sila. So, kaya naman pala. Yun. So, dagdag rin sa atin. Kasi sabi niya, ang insurance kasi, siya yung sasalo kapag whatever happens to us, mga uncertain thing happens, tao lang naman tayo, pwede rin tayo magkasakit, pwede rin ma-aksidente, accidents happens in an unexpected way,
Tapos pwede rin, di ba, yung knock on wood is kapag kinuha na tayo ni Lord, para mga ganon, di ba? So paano yung pamilya? Paano nila tayo isusurvive pag wala na yung naghahanap buhay, source ng income? So sabi ko, oo nga, no, napapaisip ako dun, tama naman. At the same time, ito yung VUL kung tawagin is hindi lang kapag may nangyari, paano pag wala, di ba? Makukuha ko pa ba yung pera ko? Yes, not guaranteed, pero pwede siyang tumaas, pwede mas mababa, depende sa takbo ng market. Sabi ko, galing, para pala siyang trading. Oh yes, totoo, parang trading talaga na may mga nagmamanage na mga expert fund managers. So sabi ko, astig, ang ganda. So yun, sabi ko, ang ganda ng ang ganda ng trabaho nyo. So, pwede ba ako maging katulad nyo rin? Qualified pa ba ako? Sabi kong gano'n. Sabi niya, pwede naman dito. Kasi nakita naman namin na meron kang katangian sa pagiging financial advisors. So, kailangan mo lang umattend ka ng training, mag-review ka, para maipasa mo yung exam. So, yun. So, to make the long story short, ginawa ko yung sinabi nila, sa awa ng Diyos, napasa po natin yung exam. Yun nga lang, 5 times ako nag-exam. Pero hindi ako nag-give up. Di ba? Actually, nag-give up na ako. Sila ang hindi give up para sa akin. Thank you, Lord. Sabi ko, bibitaw na sana ako. Pero sabi siguro ni Lord, wag, andyan sila UMK at saka si tutulungan kanila. Sila yung magpapalakas sa iyo para manatili ka nakakapit. At until now, kung bumigay ako, di wala ako. Pero ngayon, dahil sa tulong nila, sa suporta nila, sa tiwala nila sa akin, guys, meron na tayong license as financial advisor. Hindi man ako naging professional sa education, hindi ako nakapagtapos kasi maaga ako nakapag-asawa, nakapag second year college lang ako, pero sa awa ng Diyos dito sa larangan ng financial advisor is professional tayo kasi may license po tayo, guys. Hindi natin pinagmamayabang yan, sinasabi lang po natin para mas mapagkatiwalaan pa tayo ng iba pang mga kaibigan natin, clients natin in the future. So yun lang, guys. Kung kayo din po is may pangarap, gusto nyo rin pong maging financial advisor, tingnan natin kung yung edad dapat qualified 20 to 35 years old. Sa grupo namin actually pwede naman mas mataas pa, pero sa grupo na young professionals, so swerte natin, nobles tayo kasi nakapasok pa tayo doon. So yun, so at the same time is yung credentials dapat college degree, second year college, kahit undergrad ng second year pataas pwede, as long as willing umattend ng training at i-adapt ang mission and vision at goals ng company. So yun, guys, maraming salamat at ako ay eager ngayon na ibahagi ang aking mga natutunan through this platform, YouTube. At ito, inaagahan ko ng gising para makagawa ako ng mga videos at ibabahagi ko sa inyo. So yun lang, maraming salamat at God bless. Always keep cool, stay humble, and remain faithful even when we are in the middle of a big trouble. Stay safe and God bless to all. See you on the next video. Bye-bye!